Ang sarap nga ng tulog natin sa unang beses nga nating pagtulog dito sa ating bahay kubo mga mare. Dahil nga maliwanag na talaga, kaya naman nga nakakainganyo na rin talaga dito mag-picnic kahit gabi. Di ko alam ang tawag dito mga mare, picnic ba o banding na nga lang, pero eto nga yung mga inihaw nga natin. Minsan talaga napakasarap nga na may ganito ka mga maring lugar, yung hindi mo nakakailangan pumunta pa nga sa ibang lugar para magganito. Kaya sabi namin dahil hindi naman na nga nakakatakot ditong matulog, matutulog na nga kami dito at marami naman nga tayo, kaya okay lang. Samahan mo pa ang napakaliwanag na nga rin mga mare ng lugar. Pagkatapos nga nun, ayan, naghanda na nga rin sila at kakain na nga tayo niyan mga mare. Kaya kung mapapansin nyo rin, medyo na late nga ang pag-upload natin dahil etong at nagluto pa nga talaga tayo. Siran nga ng mga oras nga ng tinatawag ko na sabi ko sumabay na nga siyang kumain at susubuan ko nga itong si Gael. Inaantok na nga ng mga oras nga na yan at napakahilig talaga ng bata na to sa sandok. Pag talaga toddler na ang bata ay talaga mga mare kahit anong linis mo dyan maya maya ay magdudumi nga lang din. Bukod nga dun ay pahirapan na nga rin mga mare kapag susuotan ko nga ng diapers dahil napakalikot na nga nagtatumbling na kung ano-anong ginagawa. Laran nga, magkakaroon nga daw ng simpleng kasiyahan dito kaya pinagtipla ko muna nga ng gatas. Tum na rin pala ang bata na to kalalaro kaya nang makita niya ang papa niya mga mare abay nang hihingi na rin talaga ng gatas. Kaya hindi pa nga tapos ang papa niya magtipla, inaagaw na nga mga mare. Akala ko naman nga matutulog na agad pero hindi pa pala. Aba nagkakasiyahan nga sila dun. Ito naman nga mga mare, ito't pinapatulog ko na nga ang bata pero ayaw pa nga rin matulog. Sobrang sarap lang din ang pakaramdam ko ng mga oras nga na to mga mare. Talagang para bang nasa space ka ng napakatahimik lang habang hindi mo hinahabol ang oras at habang pinagmamasdan mo nga ang paglaki ng anak mo mga mare. Tulad nga ni girl, parang kailan nga lang napakalit nga nito pero ngayon nagbubukas na nga dito ng pintuan at gusto na nga lumabas. Kaya habang busy nga sila dun mga mare, ako busy nga dito nagbabantay nga ng bata at gusto ko rin naman nga pagpahingayin muna nga si mama kay Gael. Kapag ganitong oras mga mare ay talagang gustong gusto niya nga sa lola niya at nakikipaglaro nga yan mga mare. Etong at hinahatak na nga ako na lumabas nga daw kami pero maya maya lang naglambing nga sa mama niya at kapag hawakan ko siya, alisin ko yung cellphone sa kamay ko ay ayaw niya mga mare, nagagalit siya para gusto niyang videohan ko nga siya. Pakadami na nga tumutubong ngipin sa kanya mga mare kaya siguro minsan nagmumulit nga itong batang ito. Kada alas 12 na nga, hirap na hirapan na ako patulugin mga mare. Pagkatapos naman nga nung hineli ko ayun nakatulog na at hawak pa nga itong sandok. Habang sila dito nagkakasiyahan sila tatay mga mare, tingnan nyo naman nga at lumabas pa nga dito. Pag sila pinagsama-sama mo kahit konting alak lang mga mare ay talagang napapasayaw nga rin sila na akala mo nasa pestahan. Pero ayun nga, unang beses nga ng tulog natin dito, masasabi ko napakasarap nga ng tulog nga natin. Alas 6 naman nga nang magising etong si Gael. Kay aga-aga nang marinig nga na may tao na sa labas, nagyayaya na nga rin mga mare. Tingnan nyo naman nga aga nga nagising. Pero mukhang hindi nga tayo bagong gising dyan. Di tulad noon ay talaga mga maring makikita nyo na bagong gising kami dahil oily face nga pero ngayon hindi na. Pero eto nga silan mga mare, sabi ko buksan na nga ang bintana dahil nga etong si Gael inip na nga rin dito mga mare. Pagbukas nga ng bintana bigla naman nga etong nahiga si Gael, medyo inaantok pa pero gustong gusto na nga lumabas at ayan sumilip na nga dito dahil tinatawag ng kanyang lolo. Maaga rin dito pumunta mga mare si tatay at nagkakape na nga rin dito. Napakasarap lang din talaga kapag ganitong buhay mga mare, sobrang simple lang, sobrang payak lang. Ang sarap ng ganitong simpleng buhay tapos mga mare malaki ipon mo nga sa bangko, yung ganun parang wala ka nang iisipin. Yung kaysa makipagsabayan ka nga sa bilis ng mundo, masarap sa ganitong buhay kasi talaga mga mare hawak mo yung oras mo. Sabi nga mga mare talaga napakasarap sa kapakaramdam kapag nahanap mo na nga yung kapayapaan mo. Ito nga si Gael tuloy na nga nagaya nga dito kaya naman nga binabako na at ayaw magpabuhat dahil gusto niya mga mare siya ang bababa nga sa hagdan. Ito nga ang masay sa probinsya, pagkagising mo ito nga ang bubungad sa'yo, napakaganda nga ng mga gulay, malayo sa ingay nga ng syudad mga mare. Ito nga si Gael ayaw pa nga dumede kaya binuhat ko muna dahil wala pa nga siyang tsinelas. Habang si inang pala mga mare ayan nakapaglaga na nga ng kamote dito para nga sa kanyang almusal kaya nang hingin na nga rin kami at magkakape nga si tatang. Hindi na nga sila nagkakape mga mare, etong barley na nga lang din ang binigay namin kasi maganda talaga to kapag natigil mo na ang pagkakape. Kasi nga mas marami pa nga tong benefits mga mare kaysa nga sa binibili nga natin sa tindahan. Kaya naman nga etong siran mga mare ayan nagtipla na nga ng para sa kanya at sasabayan nga natin yun ng kamote. Kwentuhan nga lang din kami niya ng mga bagay-bagay at napakasarap ng ganitong pakaramdam, talagang masasabi ko na
napaka-bless nga natin. Pag bibili nga kayo, ilalagay ko na nga lang dyan yung link mga mare sa baba. At meron nga rin pala tayong juice, pure barley. Barley kasi natin mga mare, marami po kayong pagpipilian. May kape, may dark choco, meron juice, may pure. Ang mare nyo nga, naganda-gandahan na naman nga, wala pa nga namang oras nga niyang hilamos. Eto nga si Ran, hindi muna nga daw siya maliligo, kaya ayan, naghilamos na nga muna dito mga mare. Hindi talaga mawawala sa atin ang paggamit nga ng Marie Glow, kasi ito lang din talaga ang skincare routine nga natin sa araw-araw, lalo lang itong si Ran. Kung makikita nyo nga, may tagyawat na naman nga siya, kaya ayan mga mare, kailangan niya talaga maya naghihilamos para madry nga yung pimples niya. At etong Marie Glow lang talaga ang nakakapagpadry nga ng pimples niya mga mare, na wala siyang ginagamit na iba kundi talaga Marie Glow at sunscreen lang. Bukod doon, pati nga mga mare, etong pagiging oily face namin ay talaga naman nga mga maring nawala. Karamdam ko haggard na nga tayo mga mare, kaya naghilamos na nga rin ako dahil nga napaka-fresh nga nito sa pakiramdam. Apakalamig niya mga maring gamitin. Di nga siya tulad ng ibang sabon na mahapdi po sa balat. Ito very mild lang, kaya pwede po siya sa sensitive skin. Kaya feeling ko nga maganda ako kahit hindi ako maganda sa paningin ng basher natin mga mare, dahil nga sa Marie Glow. Dahil sa Marie Glow ay ganda sa alagang totoo talaga mga mare. Abay, may pa-display pa nga siyang ganyan. Napakadami pala nating pa-orders ngayon mga mare. Eto nga ang kumarim natin ay talaga namang takot maubusan, kaya 10 ba naman nga ang binili niya mga mare. Hindi ko alam kung saan niya to dadalhin, pero ayan, tingnan nyo naman nga, siguro dadalhin niya to sa ibang bansa, kaya ganun siya kadaming umorder. At eto pala lahat ng umorder kahapon. Dahil nga nainitan na naman nga, kaya ayan mga mare, paliliguan na nga natin, dahil kapag init na init yan ay talagang irritable. Sabi nga ni tatay, dito na nga lang daw paliguan, kaya naman ayan mga mare, dito na nga lang din namin pinaliguan, at gustong gusto niya nga dinidiligan ang katawan niya. Eto ang si Ran, abay nagugutom na daw kasi hindi pa nga kami nakakapagluto nga ng ulam dahil bumili pa lang, kaya ayan, kumain muna nga ng singgamas dito. Singkamas o singgamas mga mare? Parang singkamas yata, mali na naman nga ako, pagpasensyahan nyo na nga. Anok pa lang binili nga nila Kuya Mark, kaya naman nga mga mare, and pagkarating nagisa na nga rin ako dito ng luya at bawang at syempre sibuyas para sa ganun makapagluto na rin. Dahil mag-aalas 12 na nga nito, ngayon pa lang nga tayo nakapag-asikaso. Pagkatapos ng lumambot ng karne, ayan, naglagay na nga rin ako dito ng sayote. Sabi ko nga dito kay Ran ay maglagay nga mga mare ng dahon ng sili at kumuha. Sabi niya wala nga daw, kaya ayun, hindi ko na nilagyan, hindi ko na pinilit ang kailangan pang ipilit. Sa 12:30 na nga ito, sabi ko kumain na nga kami, kaya ayun mga mare, tinawag ko na nga sila at kakain na nga tayo. Ran nga dahil kumain nga ng singkamas, kaya naman nga ayaw daw kumain, kaya ang ginagawa ko mga mare, sinusubuan ko na nga lang. Pero hindi ko alam, ayaw kumain, pero nagpapasubo naman mga mare, na akala mo talaga'y bata. Pero sa totoo lang, sa tagal nga namin ni Ran, ganun na ganun pa rin nga simula nung nag-date nga kami, hanggang sa maging mag-girlfriend. Lord, maray pong salamat sa lahat ng blessing, syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.